Okay na po. Sige po. Dito lang po ang tingin. Dito po sa titig. Huwag po doon sa nagsasalita. Sige po. Meron po akong i-introduce sa inyo. Hindi po ako yung magsasalita. Pero, narito pa rin po ako sa unahan. Ang magsasalita po sa atin, pare-pareho ay ang Diyos na siya lumalang sa ating lahat. The Lord, Amen. Pero bago po natin siya napakinggan, sapagkat anniversary po ng The Voice of Jesus Christ, 1 year po dito sa bahay na ito. Okay po? So, meron po tayong ginawang preparation para salubungin ang tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng mga patotoo ng mga tao na nakasumpong na po sa tinig. Sila po yung mga tao na kung saan ay tumanggap sa Diyos. Kaya po nagkaroon ng first anniversary sapagkat sila po ay nanatili sa tinig. So, bibigay ko po muna yung time sa kanila para po sila ay maging buhay na patotoo kung paano nila nasumpungan ang The Voice of Jesus Christ. Bigyan po rin yun ng halaga yung bawat isang tao na harap dito sapagkat sa pamamagitan po nila ay magkakaroon kayo ng kaalaman kung bakit nabuo ang The Voice of Jesus Christ. Kung bakit kayo ay narito ngayon. Bakit kayo ay napunta rito. Ang buong katotohanan po, yung mga taong nauna na sa inyo, sila din po ay tinawag. Kung sino po ang tumawag sa inyo, yun din po ang tumawag sa kanila. At iisa po lamang ang tumawag sa ating lahat. Ang Diyos lamang po na siyang lumalang sa ating lahat. Siya po sa ngalan ng kanyang ina. Ang tatayo dito sa unahan, sabagat sila po yung mga tao na unang nakarinig sa tinig. So, siya po ay isang kabataan na kung saan makikita nyo parang walang problema. Pero bago po niya nasumpungan ng tinig na mahalaga, ay napakarami po niyang problema na kung papaano na solusyonan yun, maririnig niyo po. So, ihahayag niya po sa inyo kung ano nga ba yung tinig at naging The Voice of Jesus Christ. So, hinihingi po namin ang inyong mga tenga, kasama na rin po ang inyong mga mata at puso. Ang lahat ng bagay ay nag-uumpisa sa maliit. At habang tumatagal, ito'y lumalaki, lalo na kung maganda ang naitutulot nito. Katulad ng tao, pagkasilang sa kanya ng kanyang ina mula sa sangapupunan, kailangan pa itong alagaan hanggang sa ito'y lumaki at magkaroon ng tibay ng loob, talas ng pakiramdam, at tamang desisyon sa buhay. Kapag may kakayahan na siyang tumayo sa sarili niyang mga paa, hahayaan na siyang maglakbay at hanapin ang kanyang kapalaran. Ang gawain ito ay tinatag ng Diyos sa ngalan ni Jesus. Nagumpisa sa maliit na bilang ng tao na tagapakinig ng mga mensahe na namumutawi sa bibig ng Diyos. Bago makarating ang gawain ito dito sa bahay ng pamilya Turiana, madami ng tao ang nakarinig ng tinig. Madami na rin lugar ang narating. Madami na rin may karamdaman ang napagaling. Ngunit nasaan na sila ngayon? Patuloy pa rin sila sa buhay nila na hindi nila alam kung saan sila pupunta at kung ano ang patutunguhan ng mga ginagawa nila sa kanilang buhay. Nang magsimula ako sa gawain ito, onti lang kami. Bibilang lang kami sa daliri ng mga kamay. Paminsan-minsan, mapupuno din ang bahay ng lingkod kapag ang mga kapitbahay nila ay pumupunta upang makinig ng salita ng Diyos. Nang magsagawa ng gawain sa aming bahay, doon na nagsimula ang lahat.
Nag-umpisa kami na mag-imbita ng mga tao na makakabilang sa amin. Hanggang sa umabot kami ng 1 taon at dumating ang araw ng aking kaarawan. Nang nag-imbita ako ng aking mga kaklase na ipapakausap ko kay Yahweh. Isa sa naimbitahan ko ay si Sherwin Castillo. Isa sa mga matalik kong kaibigan. Nang masumbungan niya ang buhay na Diyos, hindi siya nagdalawang isip na magpatuloy sa pakikinig sa tinig. Nagsaliksik siya at pinag-aralan niya ito kung ito ay totoo. At nang matukusan niya na ito'y tunay, hindi na siya nag-atubili pa. Dumating ang araw na may pahayag si Yahweh sa kanya na may isa siyang kaibigan. At kapag natagpuan niya ito, doon magsisimula ang paglago ng gawain. Dumating ang araw na nag-imbita si Sherwin ng isang kaibigan niya na nagngangalang Beverly Toriana. Nagkaroon agad ang hamon kay Beverly na madala niya ang tinig sa kanilang tahanan. At doon na nagsimula ang lahat. Tinanggap ng pamilya Toriana ang tinig. Hanggang ngayon na pinagdiriwang na namin ang unang anibersaryo ng The Voice of Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Paburihan po kayo. Ako si Kim Cabal, anak ako ng Diyos. Noong wala pa ako sa gawain ng Diyos, at noong hindi ko pa nakikilala si Yahweh, isa akong bilanggo. Nakakulong ako sa lahat ng poot, galit, at sama ng loob dahil sa isang kasalanan. Hindi ko matanggap ang ginawa ng aking ama sa aming pamilya. At dahil doon, dumaan kami sa paghihirap at pagtitiis sa loob ng 7 taon. Nagtanim ako ng galit sa puso ko at hindi ko alam kung kailan ito mawawala. Ngunit nang makilala ko si Yahweh, isang malaking himala ang nangyari sa buhay ko. Ang pagbabago. Una ko siyang nakilala at nakausap noong March 31, 2008. Hindi ko alam kung anong ginawa niya nun, kung bakit dumaglag ang luha ko, at may naramdaman akong kirot sa puso ko. Kirot ng pagtanggal niya ng mga tinik na nakatanim sa puso ko. Simula ng araw na yun, natuklasan ko na may tunay na nagmamahal sa akin, at hindi lang sa akin, kundi sa ating lahat. Ang Diyos na may kapal. Praise the Lord! Amen! Nang magsimula ako sa gawain, matagal ko nang hinihiling sa Diyos na bigyan niya ako ng kapatid na makakaramay ko sa lahat ng pagkakataon. At nang lumago na ang gawain ito na tinatag ng Diyos, binigay niya ang matagal ko na kahilingan. At hindi lang isang binigay niya. Tumingin kayo sa paligid ko na may kapareho ako ng kasuotan. Lahat sila, ipinagmamalaki kong binigay ng Diyos na aking kapatid. Praise the Lord! Amen! At ngayon, sa pagdiriwang namin ng ika-unang anibersaryo ng aming samahan, ipinagmamalaki kong sabihin na kasama ko sila sa paglalakbay. Sa paglalakbay, kasama ang Diyos, sa daan ng Diyos, patungo sa kaharian ng Diyos. Praise the Lord! Amen! And now, I am proud to say that we are nothing without Jesus. Maraming salamat, Yahweh. In Jesus' name, Amen. Ito ang buhay na kung saan ang lahat ng tao ay tumatahak sa kani-kaniyang direksyon. Gagawin nila ang lahat, makamit lamang ang kanilang pinapangarap. Susuungin ang lahat, magtagumpay lamang.
paikot-ikot, paulit-ulit, walang katapusan, walang kabuluhan, walang halaga. Iisa lamang ang intensyon ng lahat. Iyon ay, ang makamit ang kaligayang hindi matutumbasan. Paano kaya nila makakamit iyon? Kaya ang tatlong ito ay nananatili. Ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ipinangako ni Jesucristo bago siya mapako sa krus na may babalik upang maging gabay sa mga nananalig sa Kanya at makakasama magpakailanman. Ito ang patnubay. Ito ang espiritu ng katotohanan. Ito ang banal na espiritu ng Diyos. Sinabi ni Jesus, ngunit pagdating ng espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig. At ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ako sinasabing, tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. Ito ang tinig ng banal na Espiritu na naririnig namin, na lumalabas sa bibig ng lingkod ng Diyos. Ang mga katagang sumusugat, nagpapagaling, at ang mga salitang nagmula sa pag-ibig. Sa mga dumaan na panahon, madami nang inayos na buhay ang tinig ng Diyos. Lahat kami ay nagmula sa kadiliman, at ngayon nasa liwanag. Dating bulag, at ngayon may paningin na. Tinamnan kami ng tinig, ng karunungan, at wagas na pag-ibig. At hanggang ngayon, hindi tumitigil ang Diyos sa pagtawag sa mga tupang naliligaw. Mahal namin ang Diyos, sabi ng iba. Pero huwag natin kalilimutan na nauna siyang magmahal at higit ang kanyang pag-ibig na hindi masusukat nang siya ay maipako sa krus ng Kalbaryo. Ako si Sherwin. Noong mga panahong hindi ko pa nasusumpungan ng gawain, kung saan naririnig namin ang tinig ng Panginoong Jesucristo, ay hinahanap ko pa at pilit iniintindi ang kabuluhan ng buhay. Walang kwenta ang buhay ko dati. Mabubuhay ako para sa pansarili kong kapakanan. Sarili ko lang ang iniisip ko. Ako ang masusunod, hindi ang magulang ko. Isang araw sa buhay ko, ay inimbitahan ako ni Kim sa kanyang kaarawan noong March 10, 2009. Parang ayaw ko pa sumama nun. Pero nagbago ang isip ko sapagkat kasama naman ang iba kong kaibigan. Ang kaarawan ni Kim ang totoong kaarawan ko sapagkat doon ako nagkaroon ng pagkakakilala kay Yahweh. Ang tinig ng banal na espiritong naririnig namin. Matamis ang pagmamahal na binibigay ni Yahweh. Hindi sapat ang salita para may paliwanag ang kanyang pagmamahal. Binago ni Yahweh ang buhay ko. Binago niya ang direksyon na tatahakin ko. Binigyan niya ako ng kalinawan sa malabo kong prinsipyo sa buhay. Mahal ko siya, ngunit mas mahal niya ako. Higit ang pag-ibig niya nang maipako siya sa krus para sa kaligtasan ng isang habak na taong katulad ko. Nais ko rin magpasalamat ng sobra kay Tita Arlene. Ang templo ng banal na espiritu ang nakakausap natin. Kung hindi dahil sa pagtanggap niya sa tinig, ay wala sana ako ngayon sa ganitong katayuan ko sa buhay. Isa lang ang masasabi ko, purihin ang Diyos sa ngalan ni Jesus. Salamat po. Happy anniversary, the voice of Jesus Christ. In Jesus' name, thank you, Yahweh.
Ako si Beverly. Noon ako ay matigas ang ulo, sumasagot sa magulang, sinungaling, palamura, masikreto, palisigaw, at palautos. March 10, 2009, nang una kong marinig ang tinig sa birthday ni Kim. Ngunit hindi ko ito binigyan ng pansin. Pero, April 9, 2010, kinausap ulit ako ni Yahweh. At sa pagkakataong iyon, sumagot ako sa tawag niya. At ito ang mga pagbabago sa buhay ko na naganap nang makilala ko si Yahweh. Sa pamilya, nagkaroon ng love, open communication, caring sa isa't isa, at bonding sa loob ng tahanan. Sa sarili, nagawa kong makapag-open sa iba, natutunan kong gumalang, magmahal at tumulong sa kapwa, makihalubilo sa ibang tao na di ko naman dati ginagawa, at especially ang mag-share sa iba about kay God. Pati ang magdasal ng tao sa puso at humingi ng tawad at magpatawad ay nagawa ko. Tinuruan ako ni Yahweh na tumanggap ng pagkakamali at magpakababa. Ipinakita ni Yahweh sa akin ang tunay na buhay kasama siya. Ngayon, nagbabasa na ako ng Bible, iniintindi ito at isinasabuhay. Hindi ko in-imagine na makikilala at mapapalapit ako kay God ng ganito. Ngayon, naiintindihan ko na may magandang plano si Yahweh sa buhay ko. Si Yahweh ang pinakamamahal ko. Nadama ko ang sarap ng pagmamahal niya at ang saya ng paglilingkod sa Kanya. Ang tanging masasabi ko lang, kay Yahweh, maraming salamat. 1 taon mo na kaming sinasamahan at di iniiwan. Sa ligaya at lungkot, palagi kang nandyan. Yahweh, lalaban kami para sa iyo. You're so great. In Jesus' name, Amen. Unang sa lahat, magandang umaga po. Hindi po tayong lahat dahil nandito po tayo sa bahay ng Diyos. Ako si Juliet. Dahil sa gawain ito, ang bawat isa sa aming mga kabataan ay may nangyaring himala sa buhay. At isa ako sa mga kabataan na nagkaroon ng himala sa buhay. At ang himalang ito ay walang iba na tinatawag namin kundi ay ang pagbabago. At isa ako sa mga kabataan na nagkaroon netong pagbabago. At dahil sa tatay namin, hindi lang namin, kundi nating lahat. At walang iba, kundi si Yahweh. Dahil sa Kanya, marami at napakalaki ng pagbabagong nangyari ng bawat isa sa aming kabataan na nandito. Magmula sa physical hanggang sa spiritual. Halimbawa na lang sa akin. Dati, yung wala pa ako sa gawain ito ng Diyos, ako yung mura kapag galit. Di mo utusan, sumasagot sa magulang. Pero, biglang isang blessing na parang nanalo ng 1 million sa loto. Dahil sa ako, napunta sa gawain ito. At ang mga ugaling dating meron ako na hindi kanais-nais, ay nawalang bigla. At dahil sa gawain ito, ay mas lalo kong na-feel si God at nakilala. Napakasaya ko dahil si Yahweh ay buhay sa gawain ito at napapakinggan ng bawat isa sa amin. At sino ba namang hindi magiging masaya kung ikaw mismo, maralaman mo at maririnig mo ang tinig ng Diyos nating lahat. Ikaw na ang pinakaswerteng tao kung mangyayari yun sa'yo. At isa ako doon. At sobra-sobra, as in, sobrang saya ko kasi mahal niya ako. Mahal na mahal. Pinangako ko sa sarili ko na never kong iiwan ang gawain ito. At handa akong ialay ang sarili kong buhay
alang-alang sa gawain ito. Nagpapasalamat ako ng sobra kay Yahweh dahil dinala niya ako dito at nakilala ko ang lahat ng tao dito, lalong-lalo na si Tita Arlene, na ginamit ni Yahweh para mabago kami lahat dito at may pahayag ang tinig ni Yahweh na tatay nating lahat. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen.